God. Sino po ang blessed? Magsabing praise Jesus. Amen. Hindi ba kayo nagpapasalamat? Wala kayo sa banig ng karamdaman. Wala kayo sa kulungan. Wala pa kayo sa mga nicho. Amen. Buhay na buhay po tayo dahil mabuti ang Diyos at meron siyang magandang plano sa bawat isa po sa atin. Amen. Something good is going to happen today. Do you believe? If you believe, you will receive. And if you believe, say Amen. Amen. Praise God. Biyawa ko ata kang kay. Pure energy. Anyway, so good thing po na nandito ho tayo. Better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Amen. Masarap po nasa bahay sambahan ng Panginoon. We are in the 4th month of studying the believer's unfailing faith. At ngayon po, New Testament ho tayo. Pero review muna ho tayo. Kung kilala nyo pa yung mga Bible characters in the Old Testament na napag-aralan po natin, sino pong unang-una? Noah, and then Abraham, and then Joseph, Moses, Joshua, and Caleb. The second month, sino po? Si Gideon, David, Jehoshaphat, Nehemiah. Last month, sino po ang nauna? Esther, si Queen Esther, Job, sino po yung then Daniel, tapos yung tatlo, si Shadrach, Meshach, Abednego. So ngayon po, marami pa ho tayong pwedeng mapag-aralan, kaya lang, linimit lang ho natin sa ilang characters. If your faith is failing, balikan nyo lang po itong mga Bible characters nito kung paano po silang nanghawakan sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So today, mag-start po tayo ng New Testament, the unfailing faith of John the Baptist. Sino po nakakakilala kay John the Baptist? Alam niyo ho ba si John the Baptist, hindi siya Baptist? Amen. Yun po mahalaga dyan. Now let me begin with Luke chapter 1, verse 13 to 17. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth. For he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa napakagandang umaga, araw na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you sa kalakasan na taglay po namin na kami po'y binigyan niyo ng buhay, binangon niyo po kami dahil mabiyaya at mapagmahal po kayo sa amin. And Father, we thank you. Alam po namin sa araw pong ito, patuloy mong pagpapalain ang bawat isa as we thank you and praise you and worship you for who you are. We allow you, Holy Spirit, to move once again in our midst. Ipaunawa niyo pong mabuti sa amin ang iyong salita, Panginoon, lalo na patungkol po kay John the Baptist. And Father, as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. Let there be signs and wonders. We know that something good is going to happen today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Ang gospel po ay nag-start po sa buhay po ni John the Baptist bago ho dumating ang ating, bago po nagsimulang mag-ministry ang ating Panginoong Jesus. So si John po ay naging anak po ni Elizabeth and Zechariah sa kanilang katandaan. There was a time nung si Zechariah bilang high priest, siya po ang pupunta sa temple, sa Holy of Holies, para po mag-offer doon. And then nagpakita po ang angel. Ang sabi niya, "Don't be afraid, Zechariah. Your prayers has been answered." Ang yung asawa sa kanya, kahit matanda na mabubuntis siya, at ang papangalan niyo sa kanya ay John. No? He will prepare the people. No? Siya po ay magiging forerunner. Mamaya po i-explain ko po ito na kung bakit forerunner ang tawag po kay John. And ang sabi po diyan, he will go on before the Lord in the spirit and power of
Elijah. Siya po yung Elijah na hinihintay po ng marami ho noon. Di po nila alam na dumating na po no, sa katauhan po ni John the Baptist. Pero hindi po siya talaga si Elijah. In the spirit and power of Elijah lang po. Para po i-prepare ang mga tao sa pagdating po ng ating pong Panginoon. Si John the Baptist po ay isa po siya, most probably Nazarite po siya kasi pinagbawal po sa kanya ang uminom ng kahit na anong fermented drink. Kapag Nazarite ka, bawal din po yung pagupit ang buhok, humawak po ng patay, kahit patay na hayop, para po yan po si Samuel at saka po si Samson. Ang mga Nazarite po in the Old Testament, talagang sineparate po ng Lord for a special purpose. Ito pong mga Nazarite. So yan po si John the Baptist. At si John the Baptist po ay nabanggit ni Isaiah at ni Malachi na mamaya po makikita po natin sa mga verses na ibibigay ko po sa inyo. There are a lot of things that we can learn from the life of John the Baptist, but magko-concentrate lang po tayo sa mga 3 pointers po. Number 1, John the Baptist had an unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. So naging forerunner po siya. Ano ba ang forerunner? A forerunner, a person or thing that precedes the coming or development of someone or something else. Isa siyang person o pwede po siyang bagay na nauuna na bago mangyari yung isang event na importante. A sign or warning of something to come. Pwede rin po siyang sign or warning na para bang slow down. The road is slippery. Ganyan mo, slow down. Zigzag ang slow down. Pedestrian crossing. May mga sign po. And then meron pong sign na this way. Pero hindi po yun talaga ang way. Yung sign tinuturo niya kung sino ang way o saan yung way. Just like John the Baptist, siya po ay sign. Tinuturo niya kung sino ang Messiah, kung sino ang way. So one that announces or indicates the later arrival of another. Ito po si John the Baptist na siya po ang nag-announce na paparating na ang Panginoon. The King, repent, ito po ang kanyang message. Repent, the kingdom of God is at hand. Ang mga synonyms po nito, angel, foregoer, harbinger, herald, or messenger, outrider, precursor, and usher. Sa Tagalog po, para mas maintindihan po natin, hudyat, tagapagbalita, palatandaan, tanda, tagapagpauna. Yan po ang forerunner po, tagapagpauna. So nauna pong nag-ministry si John para po sabihin na paparating na po ang Messiah. Si John po ay nabanggit po ni Isaiah, isa sa mga verses na nabanggit po sa Isaiah. Marami po, pero ito lang po yung bibigay ko, 40 verse 3. A voice of one calling, ang sabi dyan, in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Makikita po natin yan, natupad po yan sa Matthew 3, 1-6. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is the one was spoken through the prophet Isaiah. So sabi po ni Matthew, ito yung sinasabi ng propeta na si Isaiah na paparating na siya nga po si John the Baptist. A voice of one in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel's hair and he had leather belt around his waist. Hindi ko po alam na nakasuot na ho ba kayo ng camel hair? Kaya magatal po yun. Tapos po, meron siyang leather belt sa kanyang waist. His food was locusts and wild honey. No, for the rest of his life, ganito po yung kinakain niya. Bago po niya i-prepare, bago po siya mag-ministry, ito po yung mga kinakain niya, laging balang. May hanak ko pong balang. No, kaya nga po sa ibang bansa po, yung locust, peste po siya. Pero dito sa atin, lalo na sa Pampanga, blessing siya. Marami pong nabubusog. No, his food was locusts and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. So ito po, kaya po siya tinawag na John the Baptist kasi po, siya po ay nagbabaptize sa tubig para po sa kapatawaran ng kasalanan ng mga lumalapit po sa kanya.
So John preached boldly about repentance and the coming of Christ. Dito po sa Luke 3, verse 2 to 9. During the high priesthood of Annas and Caiaphas, sabi po dyan, the word of God came to John of Zechariah in the wilderness. So nangusap po ang Panginoon sa kanya, and then he went to the country, sabi dyan, into all the country around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of his sins. Ito po yung daladala niyang mensahe, na ang preaching po niya, repentance for the forgiveness of his sins. Kaya po siya nagbabaptize. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way of the Lord. No, kanina po sa Matthew, nabasa natin ito ngayon sa Luke. Ganyan din po, kino-confirm ni Luke na siya nga yung sinabi ni Isaiah. The crooked roads shall be straight, the rough ways smooth, and all people will see God's salvation. John said to the crowds coming out to be baptized by him. Ang mga crowds pong ito mixed, meron po mga hipokrito katulad ng mga Pariseo. Ang sabi po niya, you brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Alam niyo po, akala ko po grabe na po yung bibig ko, no? Pero mas grabe po pala si John the Baptist. Sabi po niya, mga lahi kayo ng ulupong. No, sa madaling salita po, mga lahi kayo ng ahas. No, mga lahi kayo ng ahas, mga ahas kayo. Pamingso na akong kapangpangan, haas, no? No, who warned you to flee from the coming wrath? Sino ang nagbabala sa inyo na malapit na ang galit ng Diyos? Ang sabi po dyan, and then ang sabi po niya, ito po yung importante, verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Ang sinasabi niya po sa mga hipokritong ito, kung talagang kayo ay nagsisisi sa mga kasalanan nyo, ipakita nyo sa inyong pamumuhay. Kaya produce fruit. Alam niyo ho ba kung talagang repentant po tayo, God is expecting us na magbunga po tayo ng mabuti. So produce fruit in keeping with repentance, sabi niya ho dito, and do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. Huwag kayong magbalaki na ninuno nyo, ama nyo si Abraham. For I tell you, ang sabi po ni John, out of these stones, God can raise up children for Abraham. Pwedeng gumawa ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ang sabi niya dito, kaya huwag kayong magmalaki. Hindi automatic na ligtas kayo kahit lahi kayo ni Abraham. Ang sabi po niya, the axe is already at the root of the trees. No, malapit nang maputol, palakulin po ang mula sa ugat ang mga puno. Ano po yung mga punong ito? And every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. Ini-expect po ng Diyos na magbunga po tayo pero hindi magbunga ng masama. Ang sabi po dyan, every tree that does not produce good fruit, ini-expect ng Lord mag-produce po tayo ng mabuting gawa sa ating buhay. Amen. Take note, we are not saved by doing good works. We are saved by the grace of God through faith. Yun lamang po. But doing good works, yung pagbabago ng iyong pamumuhay, ito yung fruit of your salvation. Ito po yung evidence na ikaw nga ay tunay na ligtas, na nagbago na ang ugali mo, nagbago na ang pamumuhay mo. Amen po ba? So marami pong nagsasabi na sila po ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, pero walang bungang mabuti. Kaya sabi po dyan, lahat ng hindi nagbubungang mabuti para silang puno na papalakulin po mula sa ugat at ito ay tatapon sa apoy, sa impyerno. So sabi po dyan na we need to produce good fruit. Ang mga ito, no, hindi po totoo yung once save, always save. May mga tao po, may mga Kristiyano tumanggap kay Lord, and yet kahit tumanggap kay Lord, kinilala si Lord, hindi sila nagbunga ng mabuti. No, hindi naman po kailangan putulin po yung hindi kay Lord. Pinuputol po ito. Para po yung sa John 15, bawat sanga hindi nagbubunga, pinuputol. No? And then saan po tinatapon yung sanga hindi nagbubunga? Sa apoy din po. It is the same na sinabi po ni John the Baptist po dito. So unfailing faith is preaching repentance to all people. Preaching repentance to all people. Dapat sinasabi po natin ngayon, did you know na malapit na po dumating ang Panginoon? Alam niyo po yung panaginip po ni Haring Nebuchadnezzar? Yung nasa ano na ho tayo? Iron mixed with clay. Nasa last of the last days na ho tayo. We are living in the last hour. At malapit na po dumating pong yung rock, the rock na
maninira, siya po ang sisira, magwawasak sa kingdom ng tao na hindi po nagbibigay ng glory sa Panginoon. Just like John the Baptist po, tayo pong lahat, kailangan po tayong mag-preach that the kingdom of God ay malapit na po. The kingdom of God is at hand and we need to preach repentance. Amen. Ano ba ang repentance? Ang repentance po, na-preach po natin to ng mga nakaraang taon, came from the Greek word metanoia. Sabi niyo po, metanoia. So kapag kay truly repentant ka, metino ka. Kaya nga, may repent siya, metinoia. Para hindi nyo lang po makalimutan. No? Kung hindi ka, nung ka metino, hindi ka tumino, hindi ka talaga repentant. Ang tunay na repentant, metino ka. Tumino ka. Dapat. Amen. Ang problema po yan kung mas matino ka last year kesa ngayon. Dapat po, every year, every month, every day, tumitino tayo. Amen. Tingnan niyo nga ako yung katabi niyo kung matinuya yan. No? O taman, dukot siya. Alam niyo ba may mga ganyan sa church? No? Ilan na po yung nadukutan sa church po natin. Bantayin niyo lang po. And I pray, yung mga magnanakaw na nag-attend, ma-born again kayo in Jesus' name. Amen. Alam niyo po sa ibang church, meron ganyan. Ang plano lang po niya, magnakaw sa church. Umupo muna po siya. Nung pag-upo niya na born again, nagpastor pa. Anyway, going back, sabi po dyan, ang ibig sabihin po ng metanoia, change of mind. There are preachers today, pinipreach lang po nila ang metanoia, repentance, change of mind lang. Ay, ligtas ka na, basta magbago lang isip mo na ikaw ay ligtas dahil kay Kristo. Change of mind about what? Hindi po kompleto yung change of mind lang. No, change of mind, repentance, the state of changing any or all of the elements composing one's life. Ano po yung mga yon? Attitude, thoughts, behaviors concerning the demands of God for right living. Dapat magbago po yung attitude natin, yung pag-uugali natin, magbago yung kaisipan po natin, no? Magbago po yung behavior po natin. No, these are the demands of God po sa atin kung talagang repentant po tayo. Yes, we are saved by grace alone, not by works. But ina-expect ng Lord yung grace niya, hindi po ito dapat mawalang kwenta. No, ang sabi ni Paul na huwag niyong i-receive ang grace in vain, na parang walang saysay, walang kwenta. The grace of God is so powerful, it is impossible kung nasa iyo ang grace na hindi ka mabago. Kung hindi ka nababago, kapatid, that means hindi mo yinayakap, hindi mo ini-embrace ang grace ng Lord. When you embrace the grace of God, you will surely be empowered not to live a holy life. Yun po sinabi ng Titus 2:11-12. Now, marami po kasi ngayon na sinasabi nila kapag ikaw ay nagrepent ng minsan, tinanggap mo ang Lord, no, may mga preachers na ganito po, matagal nang may mga ganito, hindi mo na kailangan magrepent pa uli. Have you heard that kind of message? Na narinig nyo na po yung ganung mga mensahe? Hindi po na kailangan magrepent pa, na ulit-ulitin mo. Now, pag nagre-repent ho tayo, it doesn't mean na, Lord, save mo ako ulit. Hindi po basta mawawala ang salvation. Remember po yung James 1:15, yung when sin it is full grown, it gives birth to death. Kapag sagad na po yung kasalanan mo. Ilan yung sagad-sagad, Pastor? I don't know. Ang Diyos lang nakakaalam. Kapag po sagad-sagad na kasalanan mo, no, mamamatay ang iyong spirito, that means it will give birth to death. Hindi po ito physical death. Kasi po, banal man at saka makasalanan, mamamatay ng physical. Ang death po dyan is, spiritual death, papunta ng impyerno. Amen. So, kaya nga, sinasabi nila, hindi mo kailangan mag-repent. No, kaya tayo nagre-repent. No, unang-una, siyempre po, nasaktan mo ang Diyos. Halimbawa po, nasaktan mo isang tao, nasaktan mo yung asawa mo, pamilya mo, ay okay lang, total pamilya ko naman. Pwede ba yon? No, kung tunay kang matino, kung tunay kang nagpapakumbaba, every time nasasaktan natin ng Lord, nagre-repent tayo. Lord, sorry. Patuloy mo po akong baguhin, Panginoon, upang hindi na kita masaktan at hindi ko, Lord, modify ang iyong pangalan at patuloy kitang mag-glorify sa aking mga buhay. Amen.
Because alam niyo ho ba, ang repentance is a gift of God. Regalo po siya ng Diyos. Repentance is a gift of God. Makita po natin yan sa Acts 11:18. No, ang sabi po diyan, when they heard this, they had no further objections and praised God, saying, so then, ang sabi po diyan, even to Gentiles, God has granted. Sabi niyo po, God has granted. Ay, ibig sabihin niyan, ibinigay ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos. He granted repentance sa mga Gentiles that leads to life. So merong repentance that does not lead to life. Mamaya po, may explain ko po yan. Ang context po niyan, yung pong sinita si Peter, bakit po siya pumunta sa bahay ni Cornelius. No, isang pagan, isang Gentile. Bawal na bawal po sa mga Hudyo na pumunta sa bahay po ng mga Hentil. Ito po yung time na habang nagpipray si Peter sa taas, sa bubong, na nakakita po siya ng dalawang beses yung vision na binaba po yung tela mula sa langit na may mga pinagbabawal na hayop na kainin. Ang sabi ng Diyos, kumain ka. Hindi po kakain, Panginoon, hindi pa ako kumain ng marumi. Sabi ng Panginoon, huwag mong sabihing marumi ang nilinis ko na. Talking about Gentiles. Merong darating yan po pa, sumama ka sa kanya. Habang nakakita po ng vision si Peter, si Cornelius naman habang nagpipray, nagpakita ang angel. Sabi niya, huwag kang matakot Cornelius, yung prayer mo narinig na ng Diyos at yung mga umabot na sa langit, yung mga tulong na inaabot mo sa mga mahihirap. No, magpadala ka ng tao, pumunta ka sa lugar na ito, merong tao dyan ng pangalan na Isipas at ang tawag din sa kanya ay Peter. Papuntay mo siya sa iyo at sasabihin niya kung ano ang dapat mong gawin. So sa madaling salita po, sumunod si Peter at in other words po, nandun si Peter na born again po ang buong sambahayan ni Cornelius. I do believe ito po yung Roman centurion na pinagaling po yung servant ng Lord. Now, sinita po, nabalitaan po ng Jerusalem, ang mga council, no, ang mga Hudyo. Bakit po ginawa yun? Nung in-explain ni Peter, ganito, ganyan, ganyan, ang sabi niya, so ngayon, sabi nila, alam natin, hindi lang pala, kasi po may perception ang mga Hudyo, ang mga Israelites, mayayabang po kasi mga Hudyo. No, kahit po nanonood po yung ibang Hudyo, may perception sila na sila lang ang ligtas. Hindi nila naintindihan na ginamit lang sila ng Diyos mula po kay Abraham para po sila ang magdala ng mabuting balita na lumabas po sa kanila ang Mesaya. Buong akala po nila, sila lang ang ligtas. Pero at this time, nabuksan ang kanilang isipan na ang buong mundo pala, sila ang maliligtas. Kaya sinulat po ni John na isang Hudyo sa John 3:16, for God so loved Israel? No. For God so loved the world. Nabuksan po ang kaisipan po nila na ang lahat ng tao nais ng Diyos na maligtas sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya ito po, isa po siyang regalo. Now, sabi ko nga kanina, ito yung repentance that leads to life. Ano po yung repentance that does not lead to life? 2 Corinthians 7:10. Sabi po ni Paul dyan, godly sorrow brings repentance. No, yung pong may nagdadalamhati ka pero maka-Diyos, it brings repentance, which leads to life. Sabi po dyan, that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Ang dalawa po yan, worldly sorrow that leads to death, or isa pong worldly repentance. Ang best example po dyan sa dalawang yan, una yung godly sorrow, si Peter. Nung nagkasala si Peter, remember si Peter pong, na sinabi ng, Lord, hindi kita iiwan. Alam mo, Peter, kanya, bago tumilawak yung manok, 3 beses mo na akong ipinagkaila. Nung nangyari po yon, Peter wept bitterly. Naging remorseful po siya, nagkaroon po siya ng godly sorrows na nag-lead po sa repentance that leads to salvation. Hindi po siya umalis kay Jesus. In fact, una po siyang tumakbo nung nalaman niyang nabuhay si Jesus. Nung nangingisda po sila, sabi ni John, nung nabingwit po silang napakarami, ay si Lord yan. Unang lumundag na naman si Peter kahit alam niyang itinatwa niya ang Lord. Dahil alam niya mapagpatawad ang Panginoon. Ito naman po ang isa, yung worldly sorrow. Sino po yan? Si Judas. Si Judas po, nagrepent din siya. Nagkaroon siya ng change of mind.
Ang sabi niya, nagsisisi na ako, ito yung bayad niyo sa akin, yung 30 pieces of silver, no, binabalik ko na yan. No, nagsisisi ako, napahamak ko ang isang taong inosente. Ang tawag lang niya sa Panginoon, taong inosente. Hindi siya naniniwala na siya ang Messiah. So yung pong kanyang sorrow, it leads to death. Nagpakamatay po siya. So hindi po lahat may mga taong nagsisisi. Alam niyo po kapag nagsisi ho tayo, wala tayong ibang dapat puntahan kundi si Jesus. No, ang sabi po sa John 14:6 na inawit natin kanina, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya nga po kung nagsisisi ka lang, wala si Jesus, it will lead you na mag-suicide lang. Maraming nagsuicide, may mga pinagsisisihan. Sa mga balita, makita po natin yan, no, pinatay yung kanyang mga pamilya. And then, nagsisi po siya, anong ginawa niya? Pinatay rin niya ang sarili niya. Paggising po noon, no, pagmulat ng mata niya, nasa impyerno na po siya. Because worldly sorrows, ang sabi po sa binasa po natin, no, it brings death. Kamatayan po. Hindi lang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Ang sabi po dyan, as some understand slowness, no, hindi mabagal ang Panginoon. Na kasi po dito, ilang dekada pa lang ang lumipas, buhat po nung umakyat ang Panginoon sa langit, naiinip na yung ibang tao, kinu-question yung, akala ko darating ang Panginoon. Ang sabi po dyan, pero ang sabi ni Peter, hindi mabagal ang Panginoon. Ang sabi dyan, instead, He is patient with you. Nagbabata siya sa inyo, not wanting anyone to perish, not wanting anyone to go to hell, yan pong ibig sabihin ng perish po dyan, but everyone to come to repentance. Inihintay ng Diyos na ang bawat isa magsisi upang hindi sila mapahamak sa impyerno. Kung bakit ngayon, 2,000 years na ang nakaraan, wala pa rin ang Panginoon. Pero sa mga panahon po ito, no, alam ko po, malapit nang dumating ang Panginoon. Sobra-sobra na po ang 2,000 years. Kaya nga po, bawat isa po sa atin ngayon, no, na nakikinig po kayo sa akin maging nasa online, huwag nyo na pong paglaruan ang iyong pananampalataya. Na ngayon, nagsimba kayo, mamaya pupunta kayo kung saan-saan para magbisyo o bukas dahil nagsimba na kayo. Hindi po gano'n parang po yun, no, ugaling ibang religion na basta kapag nagsimba ka na, malinis ka na naman, okay ka na naman. Okay naman ako magkasala, total, hingi lang ako ng tawad, okay naman. Hindi po ganoon ang tunay na mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya po, no, patino ng patino. Dahil may tinuna ka, may tinuya. Amen. So, ito po yung mga repentance. So, all believers are called to be forerunners. No? Forerunners po tayo. We prepare people, including ourselves, for the coming of the Lord. Ano po ang dala po nating mensahe? Repentance. Repent for the kingdom of God. Repent, malapit nang dumating ang Panginoon. So lahat po tayo dapat forerunner. Sino po dito ang mga forerunner na sa ating CU? Yung mga ilan po. No? Alam niyo po, sino na ba po ang mga member ng mga CU? Member, yan. Hindi po kayo forerunner, member lang po. Pero I tell you, you need to desire, you need to be a forerunner. Everyone must be an ambassador of Christ. Tagapagdala ng balita ng Diyos. Hindi lang po pastor, hindi lang po yung mga forerunner. Kung matagal ka ng nasa CU, no, hindi ka naman aalis dyan sa CU ng diyan ka finifeed, diyan ka nadi-disciple, pero dapat nagdi-disciple ka na rin. No, yan po yung ebidensya na ikaw ay nag-grow kapag ikaw ay nagdi-disciple na. Kasi ang sabi po ng Panginoon bago siya umakyat ng langit sa Matthew 28:19-20, sabi niya, therefore go and make disciples. Hindi lang evangelize. No, madali po mag-evangelize. No? Sabihin mo na si Kristo lang ang tanging daan. So tinanggap niya ang Panginoon. Pero ang mahirap po dyan kung papaano mo siya i-disciple. Paano i-disciple? Sabi diyan, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey. Kailangan, pag dinidisciple mo, tinuturuan mong mag-obey. There are preachers today, sinasabi po nila na hindi na mahalagang obedience. Hello? Hindi na daw mahalaga ang obedience po natin. Ang sabi po ng ibang preachers. Pero iba ang sinasabi ng Panginoon. Sinong paniniwalaan natin? Sila o ang Panginoon? Nakasulat po. Teach them to obey. Hindi para maligtas po.
para hindi po mawala ang kaligtasan. Kasi kapag tinanggap mo ang Lord, tapos naging balasubas ka pa rin, palagay mo, ligtas ka. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, well done, thou good and faithful, or thou bad and balasubas na servant. Wala pong papasok na bad and balasubas na servant. Lahat good and faithful servant ang papasok sa langit. Dahil yung kaligtasan na tinanggap natin, yung grace na tinanggap po natin, no, tinuruan tayong mamuhay ng matino. Metanoia. Amen. So kaya nga po sabi, teach them to obey everything that I have commanded you. And then ang pangako ng Lord, surely I am with you always to the very end of the age. Hindi mo pwedeng i-claim yan, kapatid, ang Panginoon ay sasa iyo to the very end of the age kung hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya na ikaw ay maging forerunner, na ikaw ay maging ambassador. Kung hindi ka nagdi-disciple, hindi mo pwedeng panghawakan yan. Sa mga nagdi-disciple lang, sinabi ng Panginoon yan, surely I am with you. Ganun ba yan, Pastor? Opo, yan po yung nakasulat. Maliwanag ho ba yan? Kung bakit ka buhay ngayon, no, alam niyo po, kung nais lang ng Lord na ligtas tayo, dapat nung tinanggap natin siya, kinuha na tayo. Pero bakit hindi pa tayo kinukuha? Kasi po may assignment ang bawat isa sa atin. Ano po yun? Go and make disciples. Teach them to obey. Amen. Maging forerunner po tayo. Prepare the way of the Lord. The coming of the Lord. Maging ambassador po tayo. Dala-dala po natin, bit-bit po natin ang mensahe patungkol kay Kristo na siya lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ang kapatawaran ng ating kasalanan kay Kristo lang, wala nang iba. There is no other name, ang sabi po ng Acts 4:12, given unto men in which men can be saved. Only the name of Jesus. Amen. Salamat po sa dadagundo nga amen. Kaya kayong member lang ng mga matagal na kayong member pero hindi pa kayo forerunner. No, kailangan magkaroon kayo ng metanoia. A change of mind, change the way you think, change of behavior, change of attitude. Amen. Another repentance verse is Acts 17:30. Sabi ho dito, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times, but now He commanded everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. Everyone, everywhere, lahat po. Hindi po selected few lang. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga Calvinist na ilan lang yung pinili ng Diyos. Gusto ng Diyos lahat. Alam ng Diyos actually kung sino maliligtas. Pero hindi na po natin dapat pinuproblema yon. Secret things belongs to God. Hindi mo dapat, kasi po all-knowing ang Diyos, alam niya kung sino ang tatanggap sa Kanya. Alam niya kung sino maliligtas. Pero hindi natin dapat pinuproblema yon. Problemahin mo ang sarili mo kung talagang ikaw ay mananampalataya. Amen. So hindi totoo yung sinasabi ng mga Calvinist, tahasan ko po sinasabi ito. Everyone, everywhere, to repent of their sins and turn to Him. Lahat po. Acts 20:21. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Another, Acts 26:20, sabi po ni Paul, first to those in Damascus, and then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles. I preach, ang sabi po dyan, that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Kamukha po nung sinabi po ni John the Baptist. Produce fruit in keeping with repentance. Sabi po ni Paul, ang pinipreach ko, they should repent, turn to God. Yung po ibig sabihin po ng repentance Yung pong pagbabago ng isip, yung papunta ka sa kasalanan, papunta ka ng impyerno, nagbagong isip mo, teka lang, ayoko nang pumunta ng impyerno, ayoko nang mamuhay sa kasalanan, then 180-degree turn, you turn to the cross of Christ. Amen. Yun po yung hindi po pwedeng, Lord, nagbago na ako pero mag-enjoy muna ako habang inintay kita. Hindi po pwede yun. Kailangan ang lakad mo papunta kay Kristo. Papunta po sa banal na daan. At siya lang po ang daan. Then sabi po ni Paul, demonstrate their repentance by their deeds. Kung talagang ikaw ay tunay na nabago, tunay kang born again, tunay kang Kristiyano, dapat nakikita yan sa pamumuhay mo. Kung ikaw ay balasubas sa ibang tao, nakikita po nilang parang hindi ka Kristiyano, mananagot ka sa Diyos.
mananagot ka sa Diyos. Amen. Habang may panahon pa, repent. For Jesus is coming soon. Unfailing faith is preaching repentance to all people. Always remember that. Ito po ang daladala nating mensahe. Repent, malapit nang dumating ang Panginoon. Number 2, John the Baptist had unfailing faith in God because he steadfastly adhered to God's word about Jesus. Pag sinabing steadfastly adhered, nang hawakan po siya, pinaniwalaan niya. Pinaniwalaan niya na si Kristo ang Messiah. Pinaniwalaan niya yung nakasulat sa law and the prophets na si Jesus nga na pinsan po niya. Pinsan po niya si Jesus in the flesh, no, na siya nga ang Messiah. But there was a time na nag-fail po ang faith po ni John the Baptist. Na para pong nalito po siya. Because walang ni isang Hudyo, including John the Baptist, na titignan dapat nila ang Messiah as a suffering Messiah. Ang lahat ng expectations ng mga Hudyo noon po na dumating ang Panginoon, ang expectation po nila, magiging political leader po siya na parang si David. Kaya nga tinawag po siyang anak ni David. Na parang lahat ng giyera tatapusin ng Diyos. Yung pamumuno sa kanila ng Rome, ng Greece, matatapos na. Pero nakulong si John the Baptist, sabi ng mga Bible scholars, for 12 to 18 months, nung nandun na po siya, nagduda na po siya. No? At si John the Baptist nagduda. O po, nakakapagtaka sa kanya, nagduda po siya. Pero nakita po niya, bumukas ang langit, nagsalita ang Diyos, na sinabi niya, "This is my son, my beloved son, in whom I am well pleased." Nakita po niya ang banal na Espiritu na dumapo sa kanya na parang isang kalapati. No, makikita po natin yan sa John 1:32-34. Then John gave this testimony, "I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have seen and testified that this is God's," sabi po dyan, "chosen one." Alam niya, pero dumating yung pagkakataon sa Luke 7:18-23 na nagduda po siya. Sabi po dyan, the disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing. So, binibisita po siya sa prison at kinukwento yung mga milagro at yung mga preaching ng ating Panginoon. So, si John, pinatawag po niya yung dalawang disciples. Sabi niya, inutusan niya, he sent them to the Lord to ask him. Ito po yung tanong niya. Alam niyo po, ngayon, nung pinag-aralan ko po muli ito, talaga pong, ngayon lang ako nabuksan ng mata. Ganito pala si John the Baptist. Parang si Job, nagulat lahat po tayo. "Are you the Messiah we've been expecting?" Sabi niya, patanong niyo nga sa pinsan ko na, ikaw ba talaga yung tagapagligtas? Or should we keep looking for someone else? O maghahanap pa kami ng iba? Nakita niyang bumukas ang langit, nakita niyang dumapo ang banal na Espiritu sa kanya, narinig niya ang Ama nang nagsalita, and yet one day, si John the Baptist po ito. Alam niyo po, lahat po tayo darating po ng kuminsan na nagdududa ho tayo. Lahat po tayo. Pero ano ba dapat natin gawin? Ano po ang pinagawa ng Panginoon? Basahin po natin, no? Ang sabi po dyan, John's 2 disciples found Jesus and said to him, "John the Baptist sent us to ask, are you the Messiah we've been expecting? Or should we keep looking for someone else?" Ang sabi po dyan, verse 21, ang sabi po, at that very time, Jesus cured many people, their diseases, illnesses, and evil spirits, and He restored sight to many who were blind. So, sakto naman, at that time, nagpapagaling po ang Panginoon. No, marami pong milagro ang nangyayari. And then, sabi po sa verse 22, then He told John's disciple, ito po yung sagot ng Panginoon. No, "Go back to John and tell him what you have seen and heard." Alam niyo po ang Panginoon, hindi po siya nagbabago. Ganyan din po, di ba, maalala niyo si Gideon? May mga tanong siya pero hindi diretsong sinasagot ng Panginoon. Hindi rin diretsong sinagot ng Panginoon na sabi niya, "Oo nga, ako na nga ito." Sabi po niya, "Go back to John, sabihin niyo kung anong nakita niyo at narinig niyo
The blind see, the lame walk, those with leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised to life. And the good news is being preached to the poor. Lahat gumagaling, sabi niya, at yung patay nabubuhay. No, yung good news, no, na ipapangaral sa mga mahirap, ang sabi po ng Panginoon. And He added, God blesses those who do not fall away because of me. Sabihin nyo kay John, pinagpala yung hindi natitisod dahil sa akin. Parang natisod po si John kay Jesus. Kasi po in-expect niya, magto 2 years na. Anong ginagawa ng Mesayang ito? Nung sinabi kong, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Naghihintay po si John na meron ng action na gagawin ng Lord para po i-restore ang Israel. Pero alam niyo po, many times, in-expect natin itong gagawin ng Lord, pero iba po ang paraan ng Lord. My ways are not your ways, sabi po niya. My thoughts are not your thoughts. And then, ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito sa pinapasabi niya sa mga disciples niya kay John? Ang sinasabi niya po kay John, sabihin mo kay John, go back to the Word. If you're in doubt, go back to the Word. Ako yung sinasabi ng mga propeta na darating na Messiah. Ako yung sinasabi ni Isaiah na magpapagaling. No, ako yung sinasabi ni Isaiah na palalayain yung mga nakakulong, palalayain yung mga demon-possessed. Tingnan po natin yan sa Isaiah 61:1. Marami din po ito, pero ilan lang po yung pinili natin. Sabi po dito, the Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. And then, maging po sa Isaiah 35:3-6, sabi diyan, strengthen the feeble hands, steady the knees that give way. Say to those with fearful hearts, be strong. Do not fear, your God will come. He will come with vengeance, with divine retribution. He will come to save you. Then, sabi po diyan, then will the eyes of the blind be open and the ears of the deaf unstopped. And then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. So, si Isaiah po dito, sinasabi niya, ito yung Messiah kung ano ang gagawin niya pag dumating siya. At natupad po ito, sinabi po, kinuwento po ito ni Luke sa Luke 4:16-21. Ang sabi po diyan, he went to Nazareth where he had been brought up, no, kung saan po lumaki si Jesus sa Nazareth, kaya tinawag po siyang Jesus the Nazarene. And sabi diyan, where he had been brought up, and on the Sabbath day, he went into synagogue as he was his custom. Kaugalian po ng Lord na pumunta siya sa synagogue. Ang synagogue po para po siyang maliit na temple o bisitas, no? Parang ganun po siya. Na dito po binabasa po ang Torah o yung Law and the Prophets, ang Bible po nila noon, na wala pang New Testament. So, ang sabi po diyan, no, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me. Kanina po ito, yung binasa natin sa Isaiah. Ang binabasa po ni Lord ngayon sa Isaiah din. Sabi niya, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of the sight of the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone, ang sabi po dyan, in the synagogue were fastened on him. Nakatingin po kasi nagtataka sila, bakit niya kiniklaim yon? And then tumayo po si Lord. He began by saying to them, today, habang nakatingin po silang lahat, this scripture is fulfilled in your hearing. Alam niyo po, sabi po ng mga tao dyan, sino ito? Di ba anak siya ni Joseph? Siya lang ang ano? Bakit niya kiniklaim ito? So kiniklaim niya, siya ang Messiah. Sinasabi po niya dito na siya ang Messiah. Kaya sinabi po ng Lord sa disciple niya, ito sabi mo kay John, no, yung mga may karamdaman, gumagaling, and so on and so forth. Kasi alam po ni John ang salita ng Diyos. In the wilderness, pinag-aralan po niya, kaya sabi niya, pag-aralan mo uli ang salita ng Diyos, go back to the Word. Amen. Go back to the Word. Alam niyo po, kapag nasa duda ho tayo, go back to the Word. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. If you will not go back to the Word, ito po talaga ang salita ng Diyos. If you will not go back to the Word, patuloy kang madi-discourage, patuloy kang maliligaw. For 17 and a half years na mahigit, mag-18 years na po ako nagda-dialysis this coming January.
Isa lang po ang pinangahawakan ko, salita ng Diyos. Malakas ako dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pangako ng Diyos. And every time na may pumapasok pong doubt, lahat po tayo kung minsan, yung unbelief, yung mga doubts, binabato ni Satanas. But we need to pull them down sa mga kaisipan natin. Ang sabi po ni Paul, every thought that sets itself against the knowledge of Christ, lahat ng kaisipan na kontra na sa karunungan ni Kristo, we need to pull them down. How can we pull them down? Go back to the Word. Kung meron kang duda na sinabi ng doktor, hindi ka nagagaling, go back to the Word. Ang sabi ng Lord, I am the God who heals you, and by my stripes, you are healed. No, kung sinasabi ng demonyo sa iyo, wala ka ng pag-asa, mababaon ka na sa utang. Anong sabi ng Panginoon? I am your Jehovah Jireh, the God who provides. I will provide, I will supply your needs. Not according to your salary, not according to your business, but according to His riches. Ibibigay ng Diyos, ipagkakalob ng Diyos ang mga pangangailangan natin, hindi ayon sa iyong mga sahod. Ayon po sa yaman ng Panginoon, according to His riches, ang sabi po niya. Ang tanong, gaano kaya kayaman ng Diyos? Unsukatable. Alam niyo po yung unsukatable? Bagong English po natin na Tagalog yon. Hindi mo masukat-sukat, immeasurable po. Kaya nga po, ilan na po yung testimony po natin dito? Na, nung una actually po, hindi man siya minimum, below minimum, pero nakapagpatapos po siya ng isang engineer. At saka po, ano yung isa? Nurse. Si Pastor Edwin na lang po. For many years po, custodian lang po siya dito sa church. Janitor po siya sa church, pero nakapagpatapos din siya ng nurse na nasa Australia po ngayon. No? At nakapagpatapos din po siya ng isang teacher. Dahil alam niyo po, kung minultiply po ni Jesus, kayang multiply ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda na napakain po yung libo-libong, hindi lang po, 5,000 men po lang yung nakarecord. Pero according to the Bible scholars, including men and women, aabot po siya ng 20,000 plus. Ako po naranasan ko na po yan na, bakit hindi nauubos yung pera ko? Parang nagmumultiply ka ako. And then pinaalala ng Panginoon sa akin, hindi mo ba alam na kaya kong multiply ang lahat? Amen. Ang kailangan lang po natin, manalig po tayo. Kung nagdududa ho tayo, go back to the Word. Amen. Kung parang imposible yung sitwasyon mo, go back to the Word. Mababasa mo doon, no? Is there anything too hard for me? Sabi ng Panginoon, meron bang mahirap sa akin? Meron bang imposible sa akin? Ano man pong sitwasyon nyo, kung mananalig lang kayo, walang imposible sa Diyos. Magtatagumpay kayo sa inyong mga problema. Fight unbelief. Fight every doubt na binibigay ng diablo by going back to the Word and cling to it steadfastly. Hold on to the Word of God. Manghawakan kayo. Bakit? Kasi po, ang sabi po ng John 8:31-32, to the Jews who had believed in Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are truly what? My disciples. Ang tunay na mga disipulo ng Panginoon, ang tunay na mga Kristiyano, pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Then you will know the truth. Malalaman mo lang ang katotohanan kung patuloy mong pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Ako po noon, may duda ko, totoo ba kayang mahaba pang buhay ko? Pinanghawakan ko po salita ng Diyos. Binigay po niya kasi sa aking verses yung Psalms 118:17, I will not die but live, and I will declare what the Lord has done. Almost 18 years na po ngayon, buhay po ako dahil pinanghawakan ko. Then I knew the truth, and the truth set me free. Nung malaya na po ako, hindi po ako natatakot sa kamatayan, hindi po ako natatakot kung anong mangyari, kung anong masabihin ng doktor. No, dahil ang final say ng buhay ko, ang Panginoon. Minsan sinabi na po ng doktor sa akin, anytime mamamatay ka na, Manny, dahil po grabe po ang puso ko sa laki. Pero sabi ko po sa Lord, Lord, ikaw ang final say. Kung ganon, ang sabi ng Panginoon, huwag ka nang matakot. Kasi ang takot, kakambal yan ng duda, kakambal yan ng unbelief. Kung talagang naniniwala po tayo, no, may experience po natin yung power ng Panginoon sa atin. So, gusto ko lang po basahin po ito. No? There are times when we have doubts about what God has been doing in our lives. Jesus told John through his disciples to go back to the Word. If you're in doubt, go back to the Word. I repeat, if you're in doubt,
go back to the Word. Luke 8:15, and the seeds that fell on the good soil represent honest, good-hearted people. Sino daw yung mga good soil? Yung mga honest. Hindi po automatic na good soil ka. Dapat honest ka. No, good-hearted people who hear God's word. Ito po yung mga good soil. And sabi diyan, cling to it. They adhere to the word of God. They hold on, they hold fast to the word of God. And ano po maganda dyan? And patiently, naghintay po sila and it produced a huge harvest. Sa ibang salin po, huge harvest of blessing. Kapag pinanghahawakan mo ang salita ng Diyos, kapatid, walang magiging imposible sa iyo. Hold on to the word of God. Be a good soil. Be honest. Amen? Ano po sabi dyan? Be honest. Ano pa? No, good-hearted people tayo dapat. Maganda yung puso po natin, laging sa Diyos lang. At kapag narinig natin ang salita ng Diyos, panghawakan po natin. Ibig sabihin yan, sundin po natin. Kung pinanghawakan po natin, sundin po natin. Paniwalaan po natin. At siguradong magpo-produce po tayo ng huge harvest of blessing. So unfailing faith is holding on to God's word even when you don't understand what's going on. Kaya sabi mo ng Lord kay John the Baptist, go back to the word. Kahit hindi mo naintindihan, hold on to my word. Alam niyo po, this time si John the Baptist po, for 12 to 18 months, sabi nga po ng mga Bible scholars, nakakulong po siya. And then, I think, sakto po dito, sumasayaw po yung anak ni Herodias, na naging asawa po ni Herod. Actually si Herodias, asawa siya ng kapatid ni Herod, pero kinuha niya, pero pinagre-rebuke po siya ni John. Sabi ni John po sa kanya, na hindi, it is not lawful for you to have your brother's wife. Ang sabi po niya, kaya pinakulong po, nagalit. Kaya si Herodias po galit po habang sumasayaw po ng seducing, ng kalandian po itong. Alam niyo po, marami pong sayaw ngayon kalandian. Hindi po talaga graceful. Marami po yung sabi na, sayaw lang yan art daw po. Hindi po, marami po kabastusan po yung mga sayaw ngayon. Ganon din po yung anak ni Herodias. Sumayaw po siya ng kabastusan. Nagustuhan naman ni Herod at ang lakat ng kanyang bisita. Sabi ni Herod sa kanya, humiling ka kahit kalahati ng aking kaharian. Para pong familiar, no? Parang si Xerxes. Kahit kalahati ng aking kaharian, ipagkakaloob ko. Pero hindi nagdesisyon yung bata. Pumunta siya kay Herodias, sabi niya, Nay, ano bang hilingin ko? Kanya, hilingin mo yung ulo ni John the Baptist kasi galit po siya. Kasi gusto ni Herodias maging queen. Binabawal ni John the Baptist kaya pinakulong po siya. Napugot po ang ulo ni John the Baptist. And I do believe nang hawakan si John the Baptist, he was willing to die na makat off po ang kanyang liig for the Lord. Kahit hindi niya naintindihan. Kaya nga, unfailing faith is holding on to God's word even when you don't understand what's going on. Yung sinasabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Iba po yung interpretasyon niya. Maraming propeta in the Old Testament nagprophesy, pero akala nila naintindihan nila. Maraming propeta nagpa-prophesy, iba po yung kahulugan pagdating po kay Lord. So kung minsan, marami po tayong expectation kay Lord, pero iba po ang ginagawa ng Lord. Pero isa lang po ang sabihin ko sa inyo, mas maganda ang plano ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Maaring in-expect mo ganito, pero ibang nangyayari. Magtiwala ka, kapatid, mayroong magandang plano ang Diyos sa iyo. Just hold on to the word of God. Lastly, John the Baptist had unfailing faith in God because he was baptized in the womb by the Holy Spirit. Kung bakit merong unfailing faith si John, dahil sa womb pa lang, nabaptize na siya ng Holy Spirit. Nasaan po yan? Sa Luke 1:39-45, after po magpakita po ni Gabriel kay Mary, sabi niya, bagay yung ate mo na pinsan mo na Elizabeth na matanda na, buntis siya ngayon na 6 months. So pinuntan po ni Mary. So verse 39, a few days later, Mary headed to the hill country of Judea, to the town where Zechariah lived. She entered the house and greeted Elizabeth. At the sound of Mary's greeting, sasabi dito, Elizabeth's child leaped within her, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Yung bata at saka si Elizabeth napuspos ng banal na Espiritu. There are 2 signs na kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, it's either na ikaw ay mag-prophesy or ikaw ay mag-speak in tongues.
Sa Book of Acts, mas marami yung speak in tongues. Pero dito, nag-prophesy si Elizabeth. Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary. Ito po yung prophesy niya, nag-prophesy po siya. Yung prophecy niya, sabi niya, God has blessed you above all women. Sa lumang English po, excuse po. Jesus name. Ang sabi po ni Mary sa lumang English, blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full. Puta mo mangrus kayo. Okay. Sabi po dyan, no? God has blessed you. You are blessed among women, and your child is blessed. Why am I so honored that the mother of my Lord should visit me? Paano nalaman ni Elizabeth, first time lang nila magkita, na ang dala-dala ni Mary ay si Jesus? Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit reveals deep things, secrets of God. He reveals deep secrets of God. And that's why it's very important for us to be baptized with the Holy Spirit. And then, ang sabi po dyan, when I heard your greeting, my baby in the womb jumped for joy. Nabaptize po si John the Baptist sa womb pa lang. 6-month-old po yung baby sa loob pa lang. You are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Pinagpala ka dahil naniwala ka na gagawin ng Diyos kung ano ang sinabi niya. Alam niyo ba, pinagpala tayo kapag naniniwala ka at wala pa man, na alam mong gagawin ng Diyos ang pangako niya. God will fulfill His promises. He will never fail. He won't fail you. He won't. He won't. Puta makapakanta ako pa na. So, si John the Baptist, makita mo po, fearless siya. Matapang siya because he was filled by the Holy Spirit nung nasa sinapupunan pa. Kaya matapang siyang sabihin niya, mga lahi kayo ng mga ahas. Kung wala ka pong banal na Espiritu, hindi mo basta masabi yun. Pwede ka pong mamatay. But because filled siya ng Holy Spirit, protected siya ng Diyos. Hindi mo rin masasabi sa isang hari na pumapatay ng tao na sabi mo, hindi mo dapat kunin yung asawa ng kapatid mo. Pero kinulong po siya, hindi siya mamatay. Natatakot actually si Herod sa kanya dahil alam ni Herod, totoong propeta siya. Kaya nung narinig niya na si Jesus nagpapagaling, na merong nagpapagaling ng pangalan si Jesus, sabi niya, nakonsensya siya, ay siguro si John yan. Yung pinugutan ko ng ulo. Para pong nababaliw po si Herod nun eh. Na si John niya, pinugutan na nga ang ulo, pero sabi niya, itong Jesus, si John the Baptist, nabuhay siya maguli. Ganon siya katakot kay John. Pero dahil sa pangako niya, doon sa yung sayaw na kalandian nung anak-anakan po niya, pinapatay niya si John the Baptist. Pero si John, hindi po siya natakot kahit kanino dahil filled siya ng Holy Spirit. And that's why tayo pong lahat dapat mabaptize ng Holy Spirit. Baptism is one time. Kapag nabaptize ka, kailangan patuloy ka everyday na ma-filled ng Holy Spirit. Pag-aralan po natin yan because there are Christians today, ang sabi po nila, kapag tinanggap mo si Jesus, no, kompleto ka na, nandyan na rin ang Holy Spirit. No, hindi po ganyan ang sinabi ng salita ng Diyos. Kapag tinanggap mo si Jesus, you are sealed with the Holy Spirit. Selyo ko ng banal na Espiritu. Deposit ng banal na Espiritu, kaya ka na born again. Saan po yan? Ephesians 1:13. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed po siya ng Holy Spirit. Iba po yung baptism. Sinabi po ng Lord yan sa Acts 1:8. No, sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Nung tinanggap po natin ang Panginoon, yung Holy Spirit, yung sinelyuhan po niya tayo sa loob, within us. Pero kapag ikaw ay mabaptize, on you, upon you, sa labas po siya. Kaya sabi ng Panginoon, you will be clothed with power. Dadamitan ka. Saan ka ba nagdadamit? Palabas, hindi ho ba? Kaya ang ginamit po dyan, hindi siya comes within you, comes upon you. Para balutin ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So you will be clothed with power. Ano po ang unang purpose niyan?
Sabi ko, ang purpose dyan, and you will be my witness. Maging forerunner ka, maging ambassador ka, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Yan po ang unang purpose ng para maging matapang tayong magbahagi ng salita ng Diyos. At take note, ang mga kausap po ng Panginoon dito, mga disciple niya, saved na sila. Mali po yung, marami po sa mga, sabi ko na, mga Baptist, pero hindi po lahat ng Baptist. Remember, si John the Baptist hindi Baptist. Pero maraming mga Baptist, naniniwala sila, hindi sila naniniwala sa baptism ng Holy Spirit. Hindi sila naniniwala sa healing. Hindi sila naniniwala sa miracles. Sa speaking in tongues. Hindi po sila naniniwala. Pero maliwanag po dyan na iba po yung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap po yung selyo ng Banal na Espiritu. Na mayroong pangako na ikaw ay ligtas. Pero iba po yung kausap niya, hintayin nyo, kahit ligtas na kayo, you need the Another good example po sa Acts 19:1-6, sa Ephesus din po ito. When Apollos was in Corinth, Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus. So napunta po siya sa Ephesians, so sa mga Ephesian church, and then sabi niya on the coast where he found several believers, did you receive the Holy Spirit when you believe? In other words, tinanggap niyo ba ang Banal Espiritu nung naligtas kayo kay Kristo? When you believe you are saved. Amen. And then nung sagot po nila, he asked them, no, they replied, we haven't even heard that there is Holy Spirit. Ang sabi po diyan, it is possible na hindi ka mabaptize ng Holy Spirit pero ligtas ka pa rin. Kaya lang, paldaksikaran ka. Binubugbog ka lang ng diablo because you are not clothed with power. Dapat sana mas successful ka because of the power of the Holy Spirit. Dapat sana mas masagana ang buhay mo because of the power of the Holy Spirit. Dapat sana marami kang kaluluwa na naabot because of the power of the Holy Spirit. Kaya lang, punong-puno ka ng kapigatian na walang kapayapaan dahil kayang-kaya kang bugbugin ng diablo. And yet, kung mamamatay ka naman at di ka umalis kay Lord, ligtas ka pa rin. Kaya lang, sayang yung mga accomplishments na dapat na ma-accomplish mo at mga blessing na dapat matanggap mo. So sabi po diyan, then what baptism did you receive? He asked, they replied, the baptism of John. And Paul said, John's baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus. As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied. Tingnan niyo po, dalawang sign nung nabaptize sila ng Holy Spirit. Prophesying and speaking in tongues. Yan po yung dalawang sign na ikaw ay baptized ng Holy Spirit. Kaya nga po, it is possible naman po ligtas ka. Pero sino po dito ang gusto nyo matagumpay kayo bilang Kristiyano? Hindi yung puno ka ng takot. Kapag baptized ka ng Holy Spirit, hindi ka na matatakot kahit kanino. During the book of Acts chapter 2, dumating ang Holy Spirit after 10 days na nag-ascend ang Lord. No, on that 10th day, yun po yung Pentecost, 50th day ng pag-resurrect po ng ating Panginoon. At buhat po noon, si Peter na dating duwag, nirebuke na niya ang mga authority. Masusundin namin si Jesus kesa sa inyo. Hindi na po siya, hindi ko kilala si Jesus. Kapag baptize ka na po ng Holy Spirit, magiging matapang ka. Pag baptize ka ng Holy Spirit, hindi ka na sensitive. I remember, I think nagkwento ko na po ito, I don't know kung dito po sa service na ito. Nung nabaptize po ako ng Holy Spirit, nung kabataan po kami, nag-attend po kami ng Rise Up Philippines sa diwa po ng Tarlac. Alam niyo po, ako po yung first time na nagpaawit po ng rock dito sa church. Yung Romans 16, yun na po yung pinaka-rock noon. 19 says, alam niyo ba yun? May rap po yun, yung be excellent of what is good, be innocent of evil. Kanya-kanya ko pa mo, nanong panasukan mo, Brad? No? Ang panasukan mo. Balo mo, ang sabi po ng mga kasama ko sa worship team na yung iilan, yung pinaawit mo sa demonyo yan. Sabi pong ganun. Kung sensitive po ako, baka hindi ko na paawit hanggang gabi. Hanggang gabi po pinaawit ko po yun. Hindi ko man po, gusto kong magalit, pero hindi ako nagagalit. Sabi ko, ganito pala, yung baptize ka ng Holy Spirit. Ganito pala, yung puspos ka ng Banal Espiritu. Alam niyo, kapag napipikon ka na, kapag nawawala ka na sa mood, kailangan mo na ng mapuspos ng Holy Spirit.
No? Nabubuhay na naman kasi yung laman. Para mamatay yung laman, mapuspos ka ng banal na espiritu. Dito po sa Acts 4:31, sabi diyan, after they prayed, the place they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit. Ang mga disciples po dito, hindi lang po yung 12, lahat ng sumusunod kay Kristo, nabaptize na po ng Holy Spirit, pero nung nag-pray sila, napuspos muli sila ng Holy Spirit. And that is why being baptized is once. But being filled with the Holy Spirit, lagi po yan. Kung pwede, every day. Nung nabaptize sila ng Holy Spirit, they spoke the word of God boldly. Sabi niyo po, boldly. Napakatapang po nila. Bagkus po, marami na pong pinapatay dito, pinapakain sa leyon, pinapako sa krus, pinupugutan ng ulo. Pero matapang sila kahit mamatay sila dahil baptize sila ng Holy Spirit. Hindi sila natakot. Kung bakit katakot kapatid, sabihan mo ni doktor at ikang makanya na sakit. No? Yung iba, marami takot ngayon sa Mpox. No? Ano po yung Mpox? Hindi po Manipox yan. No? Yung dating tawag po Monkeypox. Kahit ano pong klaseng pox po yan, no? Anong klaseng sakit po yan, hindi tayo dapat matakot. We are covered with the blood of Jesus. Protected with the blood of Jesus. So your faith will not fail if you are filled with the Holy Spirit. Hindi po magfe-fail ang faith po natin kung tayo'y puspos lagi ng banal na Espiritu. Bakit kailangan po natin mapuspos ng banal na Espiritu araw-araw? Araw-araw po napapagod tayo, na-discharge tayo. May lumalabas na power. Remember si Jesus nung hinawakan po siya ng babae na nagasan ng dugo for 12 years? Sabi niya, merong lumabas na virtue, na power sa akin. Sa akin po pagsasalita, merong lumalabas na power dito. Kaya nga po pagkatapos po nito, I needed to pray para mag-recharge na naman. Si Jesus, yun po ginawa niya, bilang tao noon, si Jesus, bago siya mag-minister, nagpe-pray siya, nagpapa-charge. And then after niya mag-ministry, nagpe-pray siya uli, nagre-recharge. And I hope maging ugali po natin to. Kung merong mga entity, mga espiritu na ayaw kang mag-pray, walang iba kundi ang demonyo. Ang diablo. Si Jesus gusto niya lagi kang mag-pray. Ang Holy Spirit gusto niya lagi kang mag-pray. Ang Heavenly Father gusto niya lagi kang mag-pray. Ang Diyos gusto niya lagi kang mag-pray para mapuspos ka ng banal na Espiritu at hindi mag-fail ang faith mo. So mag-review na po tayo. The unfailing faith of John the Baptist. John the Baptist had an unfailing faith in God because he became the forerunner who prepared the way of the Lord. Tayo rin po dapat forerunner and ambassador tayo. He steadfastly adhered to God's word about Jesus. Manghawakan tayo sa salita ng Diyos until death. He was baptized in the womb by the Holy Spirit. Be baptized and be filled with the Holy Spirit. Last verse po, Matthew 11:11. Truly I tell you, sabi po ng Panginoon, among those born of women, there has not risen, sabi po dito, anyone greater than John the Baptist. Wow! Alam po yung statement na ito, this is so remarkable na sinabi po ng Panginoon. Lahat ng mga pinanganak ng mga babae, walang hihigit kay John the Baptist, including the prophets, including kay Moses na napakaraming miracles, including kay Elijah, and so on and so forth. Ang pinakadakila daw po, walang iba kundi si John the Baptist. And yet, ang sabi po ng Panginoon dyan, yet whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. Alam niyo po yung kwento dito? Nung pagkatapos pong umalis ng mga disciples niya para sabihin kay John yung pinapasabi ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, ano ang hinahanap niyo sa wilderness? Isang taong magandang suot? Yung magandang kasuot, nasa palasyo yan. Propeta, yes, but more than a prophet. Hindi, sinabi niya yan. At alam niyo, wala pang lahat ng pinanganak ng mga babae, no, wala pang higit kay John. Walang higit kay John. Pero, yung nagpapakumbaba, katulad ng isang bata, ay higit kay John. Alam niyo po, ang question ko po dito, no, si John, siya po yung, sinabi niya, ito yung tagapagligtas, behold the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Narinig niya ang Ama, dumapo ang Holy Spirit, no, saksi po siya dyan. Alam niya siya yung Messiah. Pero alam niyo po, ang naging question ko habang pinag-aaralan to, sabi ko, bakit hindi sumunod si John kay Jesus? There was even a time na nagwa-question yung mga disciple niya. 2 disciple lang po yung sumunod kay Jesus, si Andrew, tsaka yung isa most probably, si John. Pero yung iba, nagpatuloy si John. Dapat tapos na. Sabi niya, tapos na ang ministry ko, sumunod na tayo kay Kristo. Pero hindi, nagpatuloy si John.
Para pong naging makasarili po si John the Baptist po dito. No, I think pwedeng paskil po natin before we take the Holy Communion. Malagang to. John chapter 3 verse 26. NLT. John 3:26. Makita niyo po dito, nakita po si Jesus at saka yung mga disciples niya nagbabaptize din. Kinwestiyon po ng mga disciple ni John. So John's disciples came to him and said, Rabbi, the man you met on the other side of the Jordan River, the one you identified as the Messiah, alam nilang siya Messiah. Bakit hindi sila sumusunod? Naging forerunner lang si John. Bakit si John hindi siya sumunod? Dapat, tara, sunod tayo. Pero actually sinabi ni John, ang sinabi po ni John the Baptist dyan, na hindi ako makakatanggap kung hindi ako binigyan ng I must decrease so that He might increase. Tama naman, and yet hindi pa rin sumunod. Kung minsan tama yung sinasabi natin pero hindi tayo nag-o-obey. Tama yung mga sinasabi ni John pero hindi siya naging obedient. Kaya po siya nakulong actually. Kung nag-obey siya kay Lord, hindi siya makukulong. No, ang sabi po dyan, John's disciples came to him. Hello, Rabbi, the man you met at the other side of Jordan River, you identified as the Messiah, is also baptizing people. And everybody is going to him instead of coming to us. Tingnan niyo ito. Bakit sa kanila sila nagbabaptize? Nagkamali po si John. Kaya, paano tayo magiging greater kay John? Si John, bakit po siya greater among the prophets? Wala man siyang wala siyang miracles. Jesus talked about the message. Ang message ng mga propeta, merong darating na Messiah. Ang message ni John, behold the Lamb of God. Eto na. He introduced the Lamb of God who takes away the sin of the world. Bakit pa siya greater than all the prophets of the Old Testament? Dahil He is the only one who baptized Jesus. Nag-aalanganin nga man siya, hindi ko po kayo pwedeng baptize. Hindi, you need to baptize me to fulfill all righteousness. Kaya greater si John because of the message na meron siya. Problema, yung message na pinreach niya, hindi niya linakad. Magiging greater tayo kay John the Baptist kung yung mensahe ng Panginoon na naririnig natin, ginagawa natin na tulad ng isang bata na nagpapakumbaba. Ito po yung ibig sabihin po nito. Kaya nga po, unfailing faith is to submit to God by obeying His word. Kapag narinig mo, ngayon narinig po natin ang mensahe ng Panginoon, if you obey the word of God, you will be blessed. I repeat, now that you've heard the word of God, narinig mo ang salita ng Diyos, if you obey the word of God, you will be blessed. Starting this day, something good is going to happen to you if you will obey God beginning today. Hallelujah! Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo.